Kamusta po kayo mga mahal kong kapatid? At isa na namang patotoo sa kabutihan ng ating Panginoon sa istorya po ni Saulo. Kung kilala po natin si Saulo, siya po yung mamamatay tao sa Biblia na pinapatay po niya ang lahat ng mga Kristiyanong naglilingkod sa ating Panginoon at sumasamba sa totoong Diyos. Kahit pa yan ay mga babae o lalaki, bata, matanda, kinakaladkad po talaga niya at ipinapapatay. Ganun po kalupit si Saulo. Ngunit isang araw po sa kanyang paglalakbay, pupunta po siya ng Damasco. At na-encounter po niya doon ang ating Panginoon. Nagpakita po sa kanya sa pamamagitan ng napakaliwanag at sa tinig na ang sabi po sa kanya ng ating Panginoong Hesus, "Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig?" Yun po ang tinig na narinig ni Saulo. At agad sinabi po ni Saulo na, "Panginoong Hesus, kayo po ba yan?" At agad nawala ng paningin si Saulo nung time na yon. At siya nga po ay nabulag ng ilang araw at hindi na po siya kumakain din nun. Pero nung time po na tagpo po na iyon, si Ananias po ay isang alagad ng ating Panginoon at natatakot din siya kay Saulo dahil nga po si Ananias po ay naglilingkod sa ating Panginoong Hesus. Nagpapalaganap po siya ng mabuting balita. Nagtuturo po siya tungkol sa itinuro ng ating Panginoon at si Ananias nga po ay natakot. Ngunit ang sabi ng ating Panginoon na huwag kang matakot dahil ako ang nag-uutos sa iyo. At nung ipinagpray nga po ni Ananias si Saulo, ay gumaling po si Saulo at naging Pablo. Si Saulo po na mamamatay tao dati ay naging Pablo. Sa Biblia po kasi kapag nakakilala sa ating Panginoon, nagbabago po ang kanilang pangalan. Hindi naman po lahat, ngunit may mga alagad ng Diyos na nagbabago ang pangalan kapag naging totoong naglilingkod sa ating Panginoon, kapag nakakilala sa Lord. At ito nga po yung naging buhay ni Pablo. Siya po ay hindi nag-asawa at siya ay nag-focus sa pangangaral ng salita ng ating Panginoon. Biruin niyo po na mula sa isang mamamatay tao na hindi lang basta tao ang kanyang ipinapapatay, kundi mga lingkod ng Diyos, mga naglilingkod sa ating Panginoon, nagpapalaganap ng mabuting salita at ipinapapatay niya. Ngunit totoo nga po na ang ating Panginoon ay bumabago ng buhay, na doon po natin makikita sa buhay ni Saulo na naging Pablo. At siya nga po ay hindi na nag-asawa, siya po ay nag-share ng Word of God, naging isang leader po siya, naging isang totoong Kristiyano po siya. Amen. Ganun kabuti ang ating Panginoon sa buhay ni Pablo. At si Pablo nga po ay malimit na pinagbabantaan din na ipapatay. Dahil nga po siya dati ay umuusig sa mga tao na naglilingkod sa ating Panginoon, ngunit ngayon isa na rin siya sa naglilingkod at kumakalaban na rin sa mga Pariseo, sa mga baluktot na paniniwala tungkol sa Diyos. Amen. Ganun po kabuti ang ating Panginoon, nagbabago po talaga siya ng buhay. Pero pong isang tagpo sa buhay ni Pablo, siya po ay naandun po sa isang lugar na may siga at napansin po niya na kulang na yung kahoy at siya po ay naghanap ng kahoy upang idagdag doon sa sinisiga dahil doon nga po sa lugar na iyon ay malamig. Kailangan po nilang magsiga at sa pagbuhat po niya ng kahoy ay mayroong pumulupot sa kanyang braso at kinuklaw ang kanyang braso at nakita ito ng mga taong nakapaligid sa kanya at ang nakita nila ay isang ulupong na makamandag na ahas. Ngunit hindi natakot si Pablo, bagkus ipinagpaglang niya ito sa apoy at agad na namatay. Inaantay ng mga tao na mamaga si Pablo at bigla na lamang bumagsak, ngunit wala pong nangyari kay Pablo. Totoo nga po na kapag tayo ay naglilingkod sa ating Panginoon, na kahit makamandag na ahas, kahit makapaminsalang hayop, ay hindi tayo kayang patayin dahil ang pinaglilingkuran natin ay ating Panginoong Hesus, ang lumikha ng lahat. Mabuti ang ating Panginoon, kaya't ano man ang mga pagsubok natin sa buhay, kung masaktan man tayo ay hindi tayo kayang patayin ng kaaway. Tayo ay magtiwala sa ating Panginoon dahil kapag tayo nakakilala na sa Diyos,
na ando na yung protection ng Diyos sa atin kahit na tayo ay sobrang sama pa. Mas matindi pa nga po ang kasamaan ni Pablo dahil siya po ay pumapatay ng mga Kristiyano naglilingkod sa ating Panginoon. Hindi basta tao ang kanyang ipinapapatay. Ganun po ang karakter ni Saulo na naging Pablo. At tunay nga po na kahit tayo ay makasalanan, kahit na sobrang sama na ng ating karakter ng mga nakaraan, ngunit kaya po pala talaga itong baguhin ng ating Panginoon at tayo ay iingatan. Kaya tayo po ay huwag matatakot anuman pagsubok sa ating buhay. Kita niyo po yung isang makamandag na makamamatay, ngunit si Pablo ay hindi natakot dahil alam niyang kasama niya ang Diyos. Tunay na kahit na siya ay makasalanan noon, alam niya sa sarili niya na siya ay makasalanan at humingi siya ng tawad sa ating Panginoon. Ganun po kasi na kapag tayo ay makasalanan at humingi ng tawad sa ating Panginoon, huwag na tayong babalik pa sa ating mga dating nakagawi ang mga kasalanan. At kung tayo pinatawad na ng ating Panginoon, tunay na dapat na tayong magbagong buhay. Amen. Tunay na sa buhay ni Pablo ay napakatindi po nung siya po ay naging Kristiyano na naghahayag na ng salita ng Diyos. Napakatindi po ng kanyang pinagdaanan. May mga time pa nga po na siya ay binabato, binubugbog at ipinapapatay, pinababantayan upang patayin. Ngunit sa tulong ng ating Panginoon na nag-iingat sa ating lahat, siya po ay nakaligtas sa mga ganong banta ng pagpatay. Tunay na kapag marami tayong pagsubok, hayaan lamang po natin at ipanalangin natin at ang Diyos ang bahala na tutugon sa ating mga pinagdadaanan. Katulad nga po ni Pablo, kahit na anong sama ng ating mga nagawa noon, kung tayo humingi man ng tawad sa ating Panginoon ngayon, tayo ay patatawarin niya at iingatan. Ang nais lang ng ating Panginoon na kung tayo nagkasala noon, huwag na natin balik-balikan pa ang mga dating ginagawa natin dahil nalulungkot ang Diyos na parang ipinapako muli natin ang ating Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo kung tayo ay magpaulit-ulit na gagawa muli ng kasalanan. Amen. Totoo po yun at ganun po talaga ang isang totoong Kristiyano na kapag ikay pinatawad na, sobrang sama ng pinagdaanan mo, sobrang sama ng mga ginawa mo dati, ngunit kung ikay nakakilala na sa ating Panginoon, wag na natin pang balikan. Kung tayo pinatawad na, wag na natin pang ulit-ulitin pa yung ating mga nagagawang mga kasalanan. Oo, may mga kasalanan tayo na hindi sinasadya, pero wag naman po natin sadyain yung mga kasalanan na alam naman natin na sa ikapapahamak natin. At pagka tayo nagdesisyon na tayo bumalik sa ating mga pagkakasalang muli, wag po natin sisisihin ang Diyos dahil yan ay desisyon natin. Sabi nga po sa Biblia na ibinigay na ng Diyos ang lahat maliban sa ating mga desisyon, sa ating kaisipan, dahil ayaw po ng Lord na tayo ay maging utos-utosan, tayo ay maging robot. Ang gusto po ng Lord na tayo ay magdesisyon. Amen. Kaya kapag tayo may mga maling desisyon, huwag po nating isisisi sa ating Panginoon. At kung tayo po ay nagkamali na, humingi tayo ng tawad sa Diyos at tayo ay kanyang tutulungan. Kahit naman magpaulit-ulit ang ating mga pagkakamali, tayo ay patatawarin ng Diyos. Nalulungkot lamang ang Diyos kung sinasadya natin ang ating mga pagkakamali at bumabalik muli tayo sa mga maling gawa. Amen. Tunay na mabuti ang ating Panginoon na kapag nasunod natin yung mga kalooban ng ating Panginoon, magugulat na lamang tayo. Yung mga pinapanalangin natin dati ay isa-isa nang dumadating. Amen. At ang lahat ng mga dinudulog natin kapag tayo agad ay tumawag sa Kanya, agad na tinutugon ng ating Panginoon dahil napatawad na nga po tayo sa ating mga kasalanan. Humingi tayo ng tawad sa Kanya dahil nga po kasi sa ating mga kasalanan hindi marinig ng Diyos ang ating mga dasal. Totally, naandyan na yung pagpapala. Hindi pa nga natin ibinubukay ang ating bibig. Alam na ng Diyos ang laman ng ating puso. Alam na ng Diyos ang ating pangangailangan. Pero ngunit kaya hindi po makarating ang pagpapala dahil nga po sa ating mga kasalanan. Kasalanan po ang umahadlang sa blessing natin. Amen. Kaya kung minsan kapag tayo nananalangin, iisipin natin bakit hindi tinutugon ng Diyos. Parang baliwala ang aking mga pananalangin sa ating Panginoon. Yung pala, mayroon tayong mga lihim na kasalanan kaya hindi maibuhos ng Diyos ang pagpapala.
ito ay hinahadlangan ng kaaway. Amen. Kaya ano man ang darasin natin sa ating buhay, tayo ay magtiwala sa ating Panginoon at humingi palagi tayo ng tawad sa Kanya. Palagi natin kausapin ang Diyos sa papaanong paraan, sa pamamagitan ng pananalangin. Tayo ay magbasa din ng Biblia. Pumili po tayo ng isang bersikulo na panghawakan natin yun, na pangako ng Diyos. Katulad ko po, ang aking pinangahawakang bersikulo, yung pong Marcos 11:24, na sabi doon ng ating Panginoon, kapag kayo'y mananalangin, maniwala kayong natanggap nyo na yun, at yun ay mangyayari nga. Amen. Ngunit kapag tayo mananalangin, humingi muna tayo ng tawad sa ating Panginoon, at kung tayo may mga nakagalit, humingi tayo ng tawad sa kanila. Sikapin po natin na kapag tayo idudulog sa ating Panginoon, ang ating puso ay walang bahid ng anumang karumihan, upang hindi mahadlangan ng kaaway ng kasalanan ang ating mga blessing. Ibubuhos po yan ng ating Panginoon. Magugulat na lamang po kayo kapag nagawa nyo ang mga nabanggit ko. Ito ay nabanggit ko dahil tinuturuan ako ng ating Panginoon, at sa Diyos lamang ang papuri, maging ako ay makasalanan din at umuusig sa mga salita ng Diyos. Ngunit nung nakilala ko po ang ating Panginoon, talaga naman iba po yung pakiramdam ko noon sa pakiramdam ngayon, na kapag kami po ay nakakaranas ng mga pagpapala noon, ang bilis nawawala. At kung minsan nagsisisi pa nga po kami bakit namin nagawa iyon. At ngunit ngayon kapag po kami pinagpapala, tuloy-tuloy at walang hadlang. Amen. Kaya palagi po tayong tumawag sa ating Panginoon. Baka po nakakalimot na po tayo, tumawag po tayo sa ating Panginoon. Amen. God bless us all. God bless us all po mga kapatid. At magpapahinga na po ako dahil may trabaho po ako mamaya. Katatapos lang po namin magsimba. Galing po kami sa simbahan. Amen. Mababanggit nyo po bakit linggo ako yung nagtatrabaho. Kasi po dito po sa ibang bansa, kailangan din po naming maghanap buhay. Hindi como linggo ay hindi na po kami gagawa. Depende rin po kasi sa sitwasyon. At yun naman po ay maunawaan ng ating Panginoon. Ang mahalaga sa ating Panginoon sa araw ng linggo ay inuna mo yung gawain para sa Kanya. At gawin mo na lamang yung mga susunod mong dapat gawin, katulad ng gagawin ko. Mamaya maghahanap buhay po kami dahil dito po ay marami din po kaming responsibilidad na dapat gawin. Salamat po sa inyo. God bless us all po.